Si PBBM daw ay pilit ginigiba ng mga rice cartel. Ay, yan ang balita mga kotsero nitong nakaraan lang. Mukhang galing yan galing po itong balita na to kay Congressman Erwin Tulfo, mga kotsero. At pag-usapan natin yan maya-mayang konti lamang, pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo po muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang po mga kotsero ay i-download ng Sendwave app. Pagka-download nyo po ng app ay gawa po kayo ng account at ilagay nyo po inyong bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay pwede pa kayo makakuha ng karagdagang $20 free credit. Yan mga kotsero, kaya huwag nyo po kalimutan gamitin si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na, pag-usapan na natin to. Matindi-tindi tong balita na to. Okay, galing naman to kay Congressman Erwin Tulfo. Hindi ito si Senator Erwin, dito si Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo, siya yung papansin. Ito ito chill to si Congressman Erwin. Etong sinabi. Binuking daw. Binuking ni Erwin Tulfo, PBBM ginigiba ng rice cartel. Ay, matindi-tindi to. Ginigiba daw pinipilit daw gibain ng rice cartel si President Bongbong Marcos. Basahin natin tong balita na to. Ito ang sabi. Nakarating sa kaalaman ng mga kongresista ang umano'y plano ng kartel. Nakaplano talaga no? Nasiraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas sa presyo ng bigas. Ay, grabe. Ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo pat ipinangako nitong ibababa niya sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Yan. Grabe to. Economic sabotage para may mapatunayan lang sa politika. Or baka may mga gusto kasi makabalik sa good graces ng mga Pilipino. Sino kaya yan? Yung mga sino kaya yon yung gustong yung may interest na siraan ang administrasyon natin ngayon? Sino kaya yan yung maiginabang kapag nasira ang administrasyon, di ba? Sino kaya? Hindi ko kilala. Anyway, basahin pa natin. Iyan ang sisilipin ng Committee on Agriculture ng House sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa mga darating na araw. Ayan daw ang sinabi ni Tulfo sa isang radio interview. May narinig kami sa House na ganong grupo na gustong magkagulo, magalit ang tao sa administrasyon, kaya dito nila pinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman, pag kumalam ang sikmura ng tao, magagalit doon sa gobyerno. Pagsiwalat ng kongresista. Alam nyo mga kotsero, ito lang naman. Theory lang naman. Churi. Teorya lang naman. Well, alam naman natin na merong gustong makabalik sa grasya ng mga Pilipino na isang specific na partido o specific na mga grupo. Alam natin yan. Pangalanan na natin sila, mga dilawang pink CPP. Yun. At hindi ho lahat ng mga kotsero, hindi ho lahat ng mga dilawang pink CPP, diba, totoo sa kanilang mga sinasabi.
So posible ho talaga na ano to, this is economic sabotage para magalit ang tao sa mga magalit ang mga Pilipino sa Marcos admin. Actually, kung medyo palalawakin ko pa yung pagkakaroon ng conspiracy theory, baka involved din dito ang China. Di ba? Siyempre, kasi kapag nasira si Presidente Bongbong Marcos, pwede silang mag-install ng kanilang sariling leader. Yung papabor uli sa kanila. Yan. So, it can happen. I'm not saying it is, but it can happen. Pwedeng mangyari yun. Diba? Kasi parang ang weird talaga kasi inumpisahan nila sa asukal, tapos sinunod nila sa sibuyas, tapos ngayon ginagawa naman nila sa bigas. Parang lahat related sa pagkain. Ito yung ito yung asukal hindi naman masyadong yun. Pero itong dalawa, itong sibuyas tsaka itong bigas. Alam naman natin mga Pilipino, ang Filipino food hindi pwedeng wala itong wala itong dalawang staple na to eh. Lalo ang kanin. 'Di ba? Lalo ang kanin, kailangan ng pag Pinoy ka, rice is rice. Kailangan may kanin palagi. So alam natin na kapag syempre, sabi nga ni Senator Villar nung ibinebenta niya o gusto niyang mapirmahan ang rice tarification law. Sinabi niya, rice is a political food. Kapag ang kanin ay hindi na experience ng Pilipino, nagre-reflect ito sa mga pinuno. So malamang sa malamang, ginagamit nga ng mga kalaban ng administrasyon etong issue ng bigas para sirain ang imahe ng administrasyon. Paano daw ginawa? Nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nagho-hoard nito. Hindi kasalanan ng gobyerno kasi itinatago ang bigas. Okay, tapos ang pinag-usapan dito yung ginawang quote-unquote pagsalakay ng mga operatiba ng Bureau of Customs kasama sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at sina Erwin Tulfo sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. Doon nakita ang higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Intindi mga kotsero, no? Ang masakla pa dyan sa bigas na yan mga kotsero, eto. Nakita ko naman to sa 24 oras, no? August 24. Ano naman tong balita na to? Ang balita, ipinakandado ng Bureau of Customs ang 3 bodega sa Bulacan na nag-iimbak umano ng higit kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. Grabe, no? Tikas talaga ng mukha. 3 buwan na raw naka-imbak ang ilang bigas. Grabe. Ipit na ipit. 3 buwan na mga kotsero. Diba? Magse-September na sa ilang araw. Ilang araw na lang, September na, 2 days na lang. Actually, 29, 30, 31. Tama. 2 days na nga lang. 2 days na lang. September na. So, simula June, hindi na nilalabas yung bigas. Simula June. Tataas talaga ang presyo ng bigas kung ganyan. O baka iniisip nung may-ari ng yung nag-import nito tiba-tiba tayo kasi may global shortage ng bigas. Sagarin natin. 'Di ba? Pag mataas na yung presyo, pag pumalo na ng 80 pesos per kilo, saka natin ilabas. Grabe. 3 buwan 3 buwan na raw nakaimbak ang ilang bigas na kung ibinenta ay makakapagpababa umano ng presyo ayon sa isang kongresista. Modus din umano ng bodega na i-rebag ang mga bigas para palabasing lokal. Ay, my goodness. Para palabasin daw na inani sa Pilipinas.
Yung bigas, bakit? Kasi mas mahal ang ano natin sa Pilipinas farm gate price. Mas mahal kasi yung local kaysa doon sa imported. So nanggaling daw yan ng Vietnam, Cambodia at Thailand, tapos niliripak nila sa sakong Pinas para pagmukain na inani sa Pilipinas yung what do you call this? Yung bigas. Mandurugas. Ayan. Ay niripak upang palabasin na inani sa Pilipinas upang mas mataas ang presyo sa pamilihan. Grabe talaga. Mga walang awa. Mga walang awa. Hindi na kayo naawa sa kapwa Pilipino nyo. Makumita lang kayo ng sabagay kung milyong-milyong piso ang halaga ng kikitain, di ba? Kasi hodang magutom ang kapwa Pilipino. Wala yan. Kasi hoda yan. Importante, busog ako. Ganyan ang Ganyan mag-isip mga ibang mga Pilipino Kasi hodang magutom ang kapwa-tao. Okay lang, importante, kita ako. Hindi lang kita. As in, doble, triple kita. Diba? That's economic sabotage for you. Kaya nga mga kotsero, nag-request na ngayon ang ating DA, Department of Agriculture, ng kanyang sariling confidential funds amounting to 50 million pesos. Gagamitin laban sa agricultural smuggling. Ayan. DA officials gave this answer during the agency's recent hearing on their proposed budget for next year. Siyempre, magagalit na naman ng Franz Castro kasi ang usapan confidential funds. Bakit po ang DA ay nagkaroon ng confidential fund na kapag ang Pangulo ng 50 million confidential fund? Ang sagot ng DA, that would be used for anti-smuggling purposes. Ganun lang kasimple. So, this is unprecedented, by the way, na biglang nagkaroon ng confidential fund ang DA, parang DepEd. But, kung for good naman, why not? Hindi naman bawal, hindi naman illegal. Diba? Hindi naman siya illegal Di gawin. Basta, wala lang sasabit. Diba? Walang corruption magaganap. Kaya kailangan magbantay si COA dyan. Bantayan niyo yan, COA, kung anong dyan, mangyayari dyan. Kasi kayo lang ang makakakita niyan, di kami. Kaya bantayan niyo maigi yan. Diba? Sabi, the officials sought a supporting statement from DA Assistant Secretary James Layug, who gave it by saying, I think that was included for next year's budget to support the anti-agricultural smuggling effort of the department together with the other law enforcement agencies. So, yun ang sagot. Kaya mukhang mag-ooperate na ang gobyerno laban sa smuggling. Hindi lang smuggling, agricultural smuggling. Imagine. Grabe to, no? It's really, really interesting, no, kung paano tumatakbo yung ating sistema dito sa Pilipinas pagdating sa issue ng smuggling. Hay. Kaya hindi rin ako nagtataka kung meron talagang concerted effort or meron talagang plano na siraan ng ating administrasyon sa pamamagitan ng sadyang pagpapataas ng presyo ng mga bilihin. Kasi, imagine, 3 buwan nakastock. Imbis na naibenta, imbis na napakinabangan, imbis na nakain, wala, nakastock sa warehouse, nag-iintay ng magandang presyo bago ilabas. Diba? Evil. How evil that is. That's, ewan ko lang.
Hindi ko alam kung paano nakakakain yung mga involved sa ganyang krimen nang hindi sumasakit ang kanilang mga sikmura. Ay, nako. But anyway, good luck po sa ating DA, no? Good luck din kay Presidente on how he's going to resolve the issue of smuggling, of agricultural smuggling. And sana soon po ang resulta niyan kasi kailangan na talaga natin makita yung kailangan makakita na tayo ng paraan para maibsan ang gutom na nararamdaman ng ating mga kababayan. And if that involves filing, actually, sana hindi lang hanggang pagpapasara ng warehouse. Sana sagarin na nila hanggang sa korte, di ba? Dali na nila sa korte, di ba? Mag-file sila ng appropriate cases and then let the courts take care of it. Kaso, yung sa Sibuyas nga, hindi ko alam kung nakapag-file na ng kaso eh. You don't know. Sana may na-file na. But anyway, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito mga kotsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Coach Jarrett, at paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jarrett din ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!